Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga higala, may buntag ka natong tanan og welcome diri sa itong panaguban sa itong tulumanong usapang agrikultura. Kauban ninyo Armando Feniquito, mga higala. Yes, mga higala, kamusta tang tanan, no? Kamusta tang tanan dira sa itong palibot karon? Okay lang ba ta? Kamusta mga mag-uuma? Kamusta tang tanan diha? No, giulan mo gabiin. Well, normal lang kuno kay nagiuban ulanon ta no tungod sa kanang ginatawag tong localized thunderstorm. Pero may area po na wala ulan. Sabi ba ulanon, di ba? Especially sa bukid, ulan. Bitaw mga igala oy. I hope no nato sa maing kahimtang karon tanan no. Karon mga adlaw mga igala, no? Kumusta ba to ang kwanda buhay-buhay diyan, no? Anyways, mga igala no, karong buntaga ato ang hisgutan no ang kining kuan no giduso karon no sa to ang Davao City Council no, particular na mga igala no ang head sa Committee on Information Communications Technology mga igala no. Yan ICT nyo sa pang-agrikultura. Wait lang no, ato ang kuan ICT na to mga igala nga si kuan no, si Councilor Bonds Militar mga igala, Bonds Andre Militar mga igala no, with regards sa iyahang kuan no, ginatawag na Digital Farm to Market app. Kani mo gud mga igala no. Iyahaning na kuan karon lan, iyahaning ginaduso karon mga igala together with other kuan no, especially kay kuan no, sa kaning kuan to sa Committee on Agriculture, Aquaculture and Food mga igala na committee no. It's because mo lagi na mabantayan na tong mga higala no nga
mas kasagaran sa mga nagabaligya sa mga agricultural commodities mga higala kay mga kuan no, mga trader. And then ang mas kuan man gud ana karon mga higala mo nagama ang kuan ang mao mahal ang mga gulay sa palengke. It's because of the middlemen, no? Sila ang dahilan nga nung mahal, no? Kay sila may nagkuan sila ginansya. May sila customer pud mo kay kuan mo pala negosyo mo pala namo. Wata balo mga higala no, nga laway ray kapital ana. No, kaluoy po sa mga farmers food, no, kung mo'y ginabarat nga sila naghagog maayo. Well, yun sila diskarte daw na. Well, karon mga higala tong local government, naghimo pog diskarte nga ang mga farmers may mabulahan. No? Dili kay ang mga kuan, mga kanang mga kuan nga mga mapagsamantalang traders, mapahimoslanong traders. No? So karon mga higala ang kuan mo na nilang ginaduso karon nga makabuhat og farm to market app mga higala no kanang digital farm to market app ordinance mga higala no aron nga makuan no matabangan na to ang mga kuan tawag nila agriboost no. So anyways mga higala dito maglangan ato paminaw-naon himong privilege speech kabahin niini nga ordinance mga higala no ni kuan Councilor Bonds Militar mga higala. Paminaw na to. Mr. President, esteemed colleagues, friends from the media, guests, and to the hardworking citizens of Davao City, I rise today to address the truth that the city's progress is only as stable as its food security. While our city advances towards modernization, we must ensure that our progress is rooted in the soil and sea that sustain us. We cannot call ourselves a smart city if we do not have food security. Therefore, I am proposing an ordinance that does not just support agriculture but revolutionizes it through digital technology. While our city grows and changes, we must never forget that our strength comes from the land and sea. Our farmers and fisher folks are the ones who put food on our tables, yet they are often the ones left underutilized and economically vulnerable. They take all the risks, the calamities, the pests, and the fluctuating market prices while the middlemen take the largest share of the profit. Because of a lack of market access, our farmers and fisher folks are often forced to sell their produce at bargain-based prices just to avoid seeing it drop. Mr. President, the central part of the ordinance is the creation of a dedicated farm-to-market digital platform. This application will allow our farmers and fisher folks to sell their produce directly to the people. For too long, our food producers have been at the mercy of the middlemen who drive prices up for consumers while keeping the profits for themselves. By using this digital platform, we eliminate the middlemen. We will bridge the gap between the farm and the table. Through the application, our food producers can directly market and sell their produce to both buyers, establishment, and households. They can order directly from the app, ensuring that they get fresh produce and stock at fair price without the middleman markup. Also, by showing real-time market prices, the app can eliminate the informal and often unfair pricing practices that disadvantages our farmers and fisher folks. It will also secure buyers before or during harvest and will be drastically to reduce post-harvest losses, ensuring that every kilo of sweat results in a kilo of paid produce. With this, our farmers and fisher folks will earn the full value of their hard work, and our constituents will enjoy fresher food or at lower prices. Let me be clear, the platform will not incur any additional costs or fees for our farmers and fisher folks. Of course, we are not asking for our food producers to become tech experts overnight. To ensure the app is friendly, accessible, we will tap the Barangay Council of Agriculture Development or BCAD as a primary ground partners. The BCAD will lead the farmer and fisher folks education and onboarding, ensuring only genuine local farmers and fisher folks benefit, data gathering and verification, local level coordination and monitoring, community-based support to ensure sustainability of the program. Fortunately, Mr. President, the platform will not impose any additional financial burden on the city government or spend millions on private software developers.
The city government of Butuan, as a pioneer of the Agri-Boost initiative, has expressed a willingness to share their source code for the Agri-Boost app, subject to our formal coordination and agreement. Mr. President, I want to highlight that this ordinance is one of the landmark ordinances I proposed to our City Mayor Sebastian Bangsa Duterte just last week during our meeting. I am pleased to share that the Mayor has strongly supported and approved this proposal, and he has expressed a clear desire to fast-track this program. At the end of the day, this is about making sure our city can stand on its own food security by boosting our agriculture and supporting our fisher folk. We make our food supply strong and sustainable. I would like to manifest, Mr. President, that this proposed ordinance be considered for first reading and be referred to the Committee on Information Technology and jointly with the Committee on Agriculture and Committee on Government Enterprise. I so move, Mr. President. There's a motion that the subject matter of the previous speech of Councilor Militar be passed on first reading. Any second? Duly seconded. Any comments or remarks? There being none, motion is approved. Thank you, Mr. So, mo ito mga higala, no? Ang nahimong privilege speech, kabahin sa iyang ginaduso karon na Digital Farm to Market App Ordinance. Well, ganong ordinance, no? Pwede mo na pabuhat anytime. Kung ordinance man god na institutionalized na siya, pag ma-institutionalize na siya, bahala kinsa pa ng mulingkod diha, no? Na mahimong mayor diri sa tuwas Davao City, magpadayon. Muna siya ang punto. Magpadayon ang kuan mga higala. Magpadayon ang among programa. Muna dapat ordinansa gid siya. No? Ordinansa gina siya mga higala, no. So muna ang purpose nganong ginaduso, no, ginaduso karon sa ato ang konseho na mga higala. So actually dako nagtabang, pero ang kuan lang ani is dapat i-identify nila kinsa gid ang mo kuan, no, kay dapat na third party ana eh. Kung ang magkuan ba mag-uuma po bagyapon, asa ba na ibutang ang mga produkto dito ba sa kuan, dito ba na by fruit terminal for that, di ba? So mo lang na siya ang kuan fix, pero good move na ni siya on my part, no, para makakuan yun, no, maka benepisyo atong mga pag-uuma sa ilahang gipang tanong, di ba? So mo na siya mga higala. Anyways mga higala, sa itong pagbalik, no, laing usapan agrikultura na usab mga higala, no. Balikan na to mga higala, no. With regards aning kuan, no, kaning naman to diri mga higala. Ako atong kuan sa kaning kuan, no, dairy done right mga higala, no. Especially kaning sa kaning pagkuan og kambing mga higala, goat's milk di sa kuan sini Mount Carmel Baptist Learning Center, no. Mao ba na siya? O diya sa may kuan ko MBLRC, Rural Life Center. Mao ba na siya ato kuan. Balikan ako MBLRC, mao na siya mga higala. MBLRC Goat Farm mo na siya mga higala. Actually nakana ko dira. Nindot ug kayo siya. Mount Carmel, sa ba to? Mo siya ditong kuan na naman to kay Sir Manny Piñol mga higala. Muna siya ang kuan, no, Mount Carmel kuan na siya may MBRLC din. MBRLC din siya may higala. Rural Life Center may MBRLC Goat Farm. Mo na siya may higala ang kuan, no. So isugutan nato na siya mga higala. Ang kuan, no, actually nindot na siya dira mga dapit mga higala, no, kana ko dala mi ilang goat's milk mga higala. So atong paminaw na niya mga higala sa atong pagbalik man lang sa mga importante painumdum ning atong sibianan. Balik kita mga higala din sa atong panaguban sa atong tulumanong usapang agrikultura. Kauban ninyo Armando Feniquito mga higala. Yes mga higala, din napita, no. Sama sa akong giingon before ta nagkuan mga higala, before ta nag kani pahinumdum, no. Atong balikan mga higala, no, kung unsa ba ang mga basic mga higala, no, sa kuan, no, pagbuhi o kanang ginagatasang kambing mga higala. Unsa pud ang pagkuan og kambing mga higala, no. Nga may muna siya sustainable, no. Unsa ba nila pagpakaon or unsa ba ilang sistema na mga higala, no. So anyways mga higala, kay dili mo ko expert ana
di na ta magdugay. Ato na ta diretso mga higala, no? Una dira mga higala diha sa ato na paminawon mga higala, no? Ang unang lecture, no? Or ang lecture ni Sir Israel Guanga mga higala, no? Head sa Livestock Department sa Mount Carmel Baptist Rural Rural Life Center mga higala. Sorry. So mga higala, no? Ang head sa mga higala sa Livestock Development mga higala sa Mount Carmel Baptist Rural Life Center mga higala, no, nga si Sir Israel Guanga. Paminaw na to. So, good morning sa lahat, no? So, today siguro pag-usapan natin is more about sa dairy done right, how to basically process ang milk natin, no? Yung ano lang, yung sa bahay lang pinoprocess o yung conventional way of processing milk, no? So, a little background sa amin is, so Mindanao Baptist Rural Life Center Foundation Incorporated started way back September of 1971. So it was founded by our first director, Reverend Ray Harold Watson. He's an American missionary. Pumunta sa Mindanao to teach agriculture. Then, ayun, kaya nabuo yung center namin. Then, isa din ang center namin sa nag-pioneer ng dairy goat production. So, currently, at until now, yung center is kilala pa rin sa dairy goat production, especially producing goat's milk and producing breeder goats like Anglo Nubians, no? So, bakit kambing yung ano, no, yung as a pinopromote namin to produce milk, meron namang baka, meron namang kalabaw, no? So, why goat? Then, so one of the reasons is ang goat kasi is, aside from milk, we have a good meat quality, no? Maganda yung quality ng meat ng goat at saka yung gatas ng kambing, no? Have you tried? Masarap yung gatas din ng kambing, no? Then, goat is very easy to manage animal, no? Kasi nga maliliit sila. Compare mo sa ibang livestock like cattle. If you are a small farmer, medyo mahirap mag-alaga ng dairy cattle kapag maliit lang yung space mo for forage development. Kasi nga po, hindi pwedeng mag-produce ng gatas kapag wala kang ipapakain sa alaga mong hayop. Kaya medyo easier yung goat i-manage kasi mas maliit yung consumption ng pagkain at saka hindi sila ganun kalaki para alagaan. Then, the good price of goat meat and milk, no? So, yun. Even before, until now, yung presyo ng mga products natin from goat is hindi siya na bumababa. Hindi din gaanong tumataas, but nami-maintain niya in a good price, no? So, let's give you an example, like for meat, dati sa farm namin binebenta lang namin ng around 120 pesos per kilo yung isang kilong karne ng kambing. But right now we sell it at around 250. It's way below the current market price of 500, no? But for the community lang naman, kaya nagbebenta kami ng ganun kababa na presyo, no? Then for the milk, we started before at 8 pesos per yung nakasupot-supot lang na fresh milk, no? Hindi pa siya nakabote before. Then right now we sell it at around 40 pesos per 350 ml na bottle at 100 pesos per liter of milk. So yun yung bentahan, yun at least cheap pa yun compared to other places na umaabot ng 150 to 200 pesos. Then, bakit goat's milk is yung acceptance, no, nung mga
ng community sa fresh milk is rapidly expanding, no? So naalala ko pa noon, pahirapan ang pag-introduce ng fresh milk sa mga tao kasi nga kailangan mo pang ibigay ng libre para lang itangkilikin yung yung gatas. Kasi nga pag sinabi mo kasing gatas, ang alam natin na gatas yung galing sa sachet na Bear Brand or any powdered milk, no, na nabibili sa tindahan. Kaya medyo pahirapan yung pagbenta pag sinabi po ang gatas ng kambing, aba may gatas pala ang kambing. Kaya medyo pahirapan yung pagbenta ng gatas before. But right now, because of continuous yung pag-advertise natin ng gatas, hindi lang sa amin but whole of the dairy sector, especially si National Dairy Authority, no, tumutulong na yung gatas natin, no, palaganap na uminom ng fresh milk, no. Kaya yun, natututo yung mga tao na uminom ng fresh milk. So may diagram dito na pinapakita yung comparison ng nung gatas, no, from goat to cow to human. So makikita natin yung mga nutritional values ng milk natin sa mga sa mga gatas na napoproduce sa mga farms. So either you are a dairy farmer ng cattle or dairy farmer ng goat or your dairy farmer ng buffalo. So yun yung yung pakita namin. So next is so paano ba mag-start na mag-produce ng milk? Siguro let's start with saan ba magsisimula talaga. So let's start with the 3 factors. So makikita natin dito is una nating isipin is yung nutrition. Kasi pag walang nutrition na maibigay sa hayop, wala silang maibibigay na gatas. Then factor din yan yung genetics, kung ano yung ginamit natin na breed ng hayop na gamitin natin para pagkuhanan ng gatas. Then yung management. So hindi pwedeng maganda yung management mo, pangit yung genetics mo, pangit yung nutrition mo, so pangit din ang kalabasan. It should be yung tatlo, sabay-sabay sila para magkaroon ka ng productive, no, na milk production. So let's start with the nutrition. So una, pag sinabi kasing nutrition, meron diyang nakalagay na palatability. Pag nagpapakain kasi tayo ng hayop, hindi pwedeng magpapakain ka lang, tapos kung ano lang yung kinuha natin na damo, bigay mo sa hayop, tapos yun na yun, no? So hindi pwedeng ganun. It should be pag nagbibigay tayo ng pagkain ng hayop, especially sa goats natin, is more on yung mga nutritious na mga damo. Now, let's give you an example. Meron tayong 3 kinds of pagkain ng kambing. We have the legumes and the non-legumes. Pag sinabi mong leguminous plants, so ito yung mga protein source na mga halaman, tulad ng Madre de Agua, ipil-ipil, Indigofera, Rinsuni, Clementia, yun yung mga examples ng mga leguminous plants. Pag sinabi namang non-legumes, like let's say, yun yung mga high protein din, like Madre de Agua and mulberry. Then we have the grasses, no, like the Napier, the Guatemala grass, and many kinds of grasses, no. So yung mga ganun, pag alam natin yung mga mga klase ng halaman na pwedeng ipakain sa hayop na mataas ang sustansya, sila yung mga sila yung mga may magagandang palatability, especially the legumes for the goats, no. So yun, isa yun sa i-consider natin. Hindi pwedeng magbigay ka ng ano bang hindi palatable, like hagonoy, like speargrass o yung kugon. Hindi pwedeng ibigay sa kambing yun, walang sustansya yun, o hindi kinakain ng kambing yun, no. Then balanced nutrient diet. It's very important na balanse yung pinapakain natin sa alaga nating kambing. Una, dapat sakto sa protein, then sakto sa energy, and sakto sa vitamins and minerals. Hindi pwedeng lang, magbigay ka ng tahop-tahop lang sa kambing mo.
no, na hindi sakto yung crude protein content doon. Kasi ang mangyayari doon, mag-iba yung epekto sa alaga mong kambing, no? Na bakit so sinabing balance, hindi pwedeng feeds lang ipapakain sa kambing, dapat bigyan mo ng damo. Kasi baka mamaya gagawin nating ano, parang ibang hayop yung kambing, no? Pakainin lang feeds lang. Mayat maya nagkakaroon na ng diarrhea, mayat maya nagkasakit, namatay, no? So ang primary talaga na pagkain ng kambing is damo. So dapat bigyan natin silang iba-ibang uri ng halaman. Din succulents, no? Binibigay natin na mga halaman sa kambing is tinatsansaya rin natin kung gaano kalaki o kagulang o kabata yung binibigay na halaman. Hindi pwedeng masyadong bata kasi mataas ang moisture content, prone sa diarrhea at saka prone sa pagtatae at bloat yung mga alaga nating hayop, no? Hindi rin pwedeng matanda yung damo kasi nga more on fiber na lang siya, wala na siyang nutritional value. So nabubusog yung alaga natin pero wala na siyang nakukuha, no? So yun, importante na kino-consider natin. Let's say for example sa Napier, kailan ba maganda ipakain yung Napier sa mga alagang kambing? Depende sa pag-alaga ng Napier, ano? So kami sa farm, practice namin, tatanim ka ng Napier, no? Ha-harvest mo. So galing pagputol mo, pag tumubo yan around mga 35 to 40 days, pwede mo na siyang putulin ulit para ipakain. Yun yung mga magandang ipakain na fresh sa mga alagang kambing at saka sa baka natin, no? Pag isa-silage mo naman, so maybe more than that, like around mga 50 to 60 days old, pwede mo na siyang putulin para gawing silage naman, no? So yun yung isa sa mga examples. Pag sa mga leguminous plants naman, as long as nasa 3 to 4 months old na yung legumes natin from harvest, pwede nating putulin ulit yung sanga, no? Then variety, ano, especially when you are into dairy goat, kailangan ng mga alagang kambing natin ng iba't ibang uri ng halaman araw-araw, no? Hindi sila mahilig sa ano, no, isang halaman lang isang kainin, no? Gusto nila is variety or different kinds of plants na kinakain sa isang araw. Ideally, kailangan ng goat ng at least 3 to 7 kinds of grasses a day na kinakain, ano. So yun, isa yun sa mga kino-consider natin. Kasi pag isang uri lang, mamaya hindi nakakain yung kambing. Then yung dami ng binibigay natin sa mga alagang hayop, it's very important, no? Na alam din natin kasi minsan pag sobrang dami o kulang yung pinapakain, hindi natin nabibigay yung kailangan na pagkain, no, ng mga alagang hayop natin, no? So may it be for the goats, for the cattle, or for the carabaos, no? Then yun, importante yun. So paano natin nako-compute yung dami ng kinakain ng hayop natin is ang inaano natin is ano yung mga maintenance ng hayop is una, 10% ng kanilang body weight, yun yung dapat kinakain ng isang hayop sa isang araw. Maintenance lang yun, no? Kung gusto mo may production, so it should be more than that. So let's say for example, yung alaga mong kambing is nagtumitimbang ng around mga 30 kilos multiplied by 10%, that is around 3 kilos of forage plant dapat niyang makain sa isang araw, no? Then economics, no? So paano ba natin may balance yung pag-aalaga ng hayop at saka yung kabuhayan natin, no? Hindi pwede kasing bumibili ka ng pagkain tapos wala namang bumabalik sa'yo, no? Bibili ka ng feeds, bigay mo sa kambing, tapos wala siyang binibigay na gatas sa'yo. So gumagastos lang tayo. So yun, tinitimbang din natin yung side na yun na kahit papaano may babalik at may babalik pa rin para sa pamilya, no? Hindi naman kasi tayo nag-aalaga ng hayop just for fun or just for para lang sabihin goat lover tayo or animal lover tayo, kundi para na rin makatulong sa ano natin, no? sa pamilya. So yun, isa yun sa mga tinitingnan natin. So yun yung sa nutrition na side, no?
Then dito tayo sa genetics. It's very important, no, na yung breed ng hayop na inaalagaan natin is alam natin ano yung qualities nila. So we have, papakita ko lang is more on sa dairy goat, no. So we have 3 breeds na meron kami sa farm. We have the Saanen, we have the Anglo-Nubian, and we have the La Manchas, no. So itong tatlong breed na to is tatlong magagandang kambing. 3 dairy breeds, ano, at the same time they have different din qualities of milk, no. Pag sinabi mo kasing quality ng gatas, hindi lang siya nagdedepende sa nutrition, but also it depends on the breed of the goat, no. Pag sinabi mong maraming gatas, number 1 dyan si Saanen. When you say Holstein kasi ng dairy goat, dyan si Saanen papasok, ano. Pag sinabi mo namang nasa gitna yung gatas, yung quality ng gatas, hindi masyadong malabnaw, hindi masyadong thicky, andyan si Anglo-Nubian, ano. Pag sinabi mo namang napaka-creamy ng gatas or medyo thick yung gatas niya, is andyan si La Mancha. So, depende sa breed, lalabas din yung quality ng gatas. At the same time, hindi lang sa breed, no, may factors din affecting the management and the nutrition. Kung paano natin sila pinapakain, ano yung pinapakain natin, or fresh base ba tayo, or naka-silage base ba tayo, or naka-concentrate tayo. Depende kung ano yung practice natin sa farm. But, basically, isa sa naka-apekto sa quality ng goats natin is yung breed nila. So, yun. Then, we also have the management. It's very important na mapag-usapan ang management natin sa mga dairy animals natin. Unang-una, papasok dyan yung health program. Pagka pangit yung health program management natin, hindi tayo on time nagbibigay ng vitamins, hindi on time nagbibigay ng dewormers, baka mamaya hindi tayo makapag-produce ng milk, or walang capacity yung hayop mag-produce ng gatas kasi nga mayroon siyang problema, nagkasakit, namatay, o ano pa bang mga problema, no? Once din kasi, pag nagkamali ka sa health program mo, in the middle of your lactation period, or lactation, pag kukuha natin ng gatas ng kambing, ma-stop mo kasi nga hindi mo magagamit yung gatas kasi nagbigay ka ng antibiotics. Ganun. So, or nagbigay ka ng dewormer. So, yun. Sayang din yung gatas na yun. No? Then, sanitation is very important kasi nga, pag hindi maganda ang sanitation sa farm, napaka-prone sa mastitis ng mga alagang hayop natin. No? Kasi nga, nagproduce sila ng milk, tapos marumi pa yung kulungan, automatic, nagkakaroon ng mastitis yung mga alagang kambing natin. Nagtataka tayo, bakit ang init-init na ng mga others nila, minsan pag pinipiga natin, instead na puti ang lalabas, kulay pula, kulay yellow, or kulay maamoy. Parang ganun. No? So, ibig sabihin, sira yung gatas ng kambing. Then, animal care natin, mini-maintain din natin yung well-being ng animals through what? No? Hino-hoof trim natin sila, nililigo natin minsan pagka may nakikita tayo medyo problema sa skin nila, no? At the same time, yun, pinuputol natin yung mga sungay, kung ano pang mga activities na nakakabuti sa mga alaga nating kambing. And it's very important to always keep records sa lahat ng ginagawa sa kambing, may it sa breeding, sa milking, ano, sa mga activities ng goat, para makip track natin kung ano yung mga pinagbibigay natin sa kambing o ano yung mga pinaggagawa natin sa mga kambing. It's very important to have records always, especially when you are doing dairy, kasi nga dyan mo malalaman sinong mga anak niya, sinong pwedeng mag-breed sa kanya, sino ang pwedeng sino ang mga maraming gatas, so sino yung mga i-retain natin na mga lines, sino yung ibebenta natin na mga lines, parang ganun. So, it's very important to have records para meron kang basis na mga decisions na gagawin mo sa farm. Kaya may record keeping talaga. Then, sa breeding, it's very important na sa breeding management natin, ma-program natin na mag-produce tayo ng gatas ayon sa projections natin. No? Kasi sa breeding naman, tayo ang nagdi-dictate kailan natin pwedeng ipabuntis yung kambing, kailan manganak yung kambing, kailan tayo mag-produce ng gatas.
So, through breeding, kaya natin i-dictate yung magiging production natin. No? Kung kailan. So, makapag-forecast tayo kung kailan peak season, doon natin i-target na mag-produce ng maraming products. So, like dairy products, like milk, no? And kaya ganun, through breeding, lahat kaya natin ma-project yung production natin. So, yun yung mga ginagawa natin sa sa farm natin para makapag-produce ng magandang quality ng gatas. So, that's to produce milk. So, procedures naman tayo paano i-produce yung gatas. So, una, ginagawa namin sa farm is nililinis namin yung kulungan nila, no? So, ito naman kasi ginagawa naming milking is applicable kahit sa mga backyard racers, no, farming, no? So sa kung saan sila nakakulong, doon lang muna namin sila ginagatasan kasi gusto namin ipakita sa mga farmer na doable yung pagdi-dairy farming, no? So, kaya una nililinis natin through sweeping, no? Sweeping the floor, nililinis natin yung yung sahig. Gamit yung walis tingting, hinuhulog yung dumi ng kambing sa ilalim ng kulungan. No? Kung mapapansin nyo, is yung flooring natin sa kulungan ng kambing is slatted. Like, sakto lang yung dumi ng kambing na nahulog sa ilalim para hindi ma-retain yung dumi. Then, meron din tayong naka-integrate na headlocks sa kulungan ng kambing. Kaya, kahit anong gawing management natin, pwede natin gawin like mag-milking tayo, mag-medication tayo, mag-deworming. So, kahit isang tao, as long as naka-headlock lahat, kayang gawin, no? So, kahit kami sa farm, yung namin, ginagawa namin practice is isang tao, 100 heads na kambing. Yun yung namin, no? Yun yung ratio namin. So, as long as naka-headlock, kahit ako lang mag-isa dyan, magtatrabaho, maggagamot, magagatas, kayang gawin kasi naka-headlock lahat, no? So, yun. Then, other cleaning, pinupunasan natin yung dede ng kambing, no? Gamit yung malinis na cloth. Tapos, may tubig tayo na may halong Zonrox or chlorine, no? So, yan yung ginagamit natin para pinupunas sa dede ng kambing para ma-disinfect or ma-sanitize yung others nila. Same time, next po. At the same time, chine-check natin yung milk for signs of mastitis. Pag sinabi mo kasing mastitis, is merong mga senyales na kailangan nating bantayan. Una is yung kailangan mong makita na may dugo. Tapos, mag-iba ang kulay ng gatas. Magkaroon siya ng pamumuo. At the same time, magkaroon siya ng amoy. So, yun yung visual natin na pag-check ng mastitis. Then, at the same time, pag gusto mong i-feel, hawakan mo yung gatas, i-feel mo yung fingers mo, i-rub mo siya. Pag medyo madulas yung gatas sa fingers mo, ibig sabihin may something sa gatas mo, no? It should be dapat parang tubig lang siya na hinawakan. At the same time, to make sure na ma-check talaga for mastitis, pag hindi masyadong halata na may mastitis, gamitan natin ng CMT or Californian Mastitis Test. Ihalo natin sa gatas, tapos pag i-dilute natin, pag nagkaroon ng reaction, ibig sabihin may mastitis. Pagka na-dissolve lang yung yung solution mo, ibig sabihin walang problema yung gatas. So that's mga ways, no, paano ma-check kung may mastitis yung gatas. Kasi pagka mayroong mastitis, hindi pwedeng inumin kasi nga nakakasira sa tiyan ng tao, especially din sa anak ng kambing. So, kailangan siya i-treat. Then, yung equipments naman, so, usually ginagamit natin is anything na stainless na container. Sa farm, hindi talaga kami gumagamit ng plastic containers kasi nga, sa plastic, eventually nasisira yung quality ng gatas kasi nare-retain yung amoy. So, kaya stainless or aluminum containers yung ginagamit namin para paglagyan ng gatas. Mag-harvest kami ng gatas. At the same time, gumagamit kami ng cloth. Parang silk siya na manipis para gawing
no, pang ano ng gatas, yung pang strain para hindi maghalo yung ano no, yung foreign objects doon sa milk natin. So yun yung mga basic na ginagamit natin na equipment para mag-harvest ng gatas ng kambing. Same time, sa pag-milk naman natin, hanggat maaari, gentle tayo pumiga sa dede ng kambing. Kasi kami sa farm until now is we are doing manual milking, no? So, yun, manual milking. So, siguro sa isang tao, kumukuha ng gatas sa around mga 15 to 20 heads na kambing, no? So within an hour natatapos namin siya. So sa isang kambing naman nakakuha kami ng around 1 liter to 2 liters, no, of milk a day per head, no, average yun. Then as much as possible gentle yung pagpiga natin sa gatas, sa dede ng kambing, no? Kasi pag medyo malakas or nagulat sila, nagkakaroon ng stress sa kambing, so hindi mo siya mahawakan kasi nga sisipa-sipa na lang siya. Then so yun, paano siya i-milk? So yung dalawang finger mo, si hintotoro at saka si thumb mo, yan yung mag-lock sa base ng teeth, at yung tatlong finger na natira, yan yung pipiga. So ang ginagawa is lock and squeeze until na maubos yung gatas ng kambing sa kanyang dede. So malalaman mo na wala nang laman yung gatas pagka nag-shrink na talaga yung udder niya, tsaka wala nang lumalabas. Ibig sabihin nun, stop na yung milking, yun na yung gatas. So yun yung ginagawa. Then after milking, nire-record natin yung production ng goat natin. So sa farm individually nakalista yung production ng mga goats namin, kasi nga po doon namin malalaman gaano siya katagal pinag-harvestan ng gatas, and then for that year malalaman namin gaano kadami ng gatas ang binigay niya. Then at the same time, through that record din malalaman namin sino yung mga goat na hindi na suitable for milking kasi nga pababa na yung production niya or subject for culling na siya. So through that milking record, dyan natin na nakakatulong siya sa mga decisions natin sa farm, kung pwede bang i-retain or i-let go na yung alagang hayop, or pwede ba siyang pagkunan ng ng offspring, i-retain yung anak niya at the same time, or pwede ibenta yung mga anak. So ganun. So yun, merong konting presentation na ipakita namin yung ginagawa namin na milking sa farm. So mao to mga igala no, ang kuano nahimong murag lecture ni Sir Israel Mayga. Actually mo na siya no, ang kani gikuha nato ni mga igala no, pinaagi sa ato ang Agricultural Training Institute Davao Region mga igala no, sa ilahang webinar atong milabay mga bulan mga igala. So ako lang gibalik din no, for us no, nga natay matun-an mga igala, balik-balikon nato ni og tuon mga igala no, okay. Importante pod nga natay mga mga basic sa life, mga shareables no, nga makabalot ang mga igala no. So anyways mga igala no, hopefully na may natun-an sa maong video nga atong ipakita karon. Di mo ko mukuan kay di mo ko expert sa agrikultura mga igala no. So anyways mga igala, una ta mo mag-bye-bye mga igala, ato sa sayro no, ang atong lakat sa panahon pinaagi sa tuang DOST Pag-asa. So mao to mga igala no, ang atong lakat sa panahon karong adlaw. Anyways mga igala, wala tayo kung oras sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao. Ako inyong nakauban, Armando Finiquito, alang sa usapang agrikultura hangtod sa dagang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.